Hello, good morning. Um, Another month. September 29 yan sa inyo, ano? So, um, wow. Bilis, September. Bare months na, ano? O, see, sabi ko na sa inyo, nung January, malapit na ang Pasko, eh. O, see? So, ito na, nandito na tayo. Malapit na ang Pasko. So, we continue in our study of Revelation, Aklat ng Pahayag. Sa chapter 11 tayo ngayong umaga, verses 1 to 14. Okay? Hindi pa hihipan yung ikapitong trumpeta. Pero merong konting interlude before that. Okay? So, mabilis ito. So, ang title natin sa umagang ito ay Light in a Dark World. So, ilaw sa madilim na mundo, which we are in right now, if siguro mag-agree kayo sa akin sa mga nakikita nating nangyayari ngayon sa ating mundo. It's very dark. So, we have to be light. Dapat tayong maging ilaw sa mundong ito. So, let's pray. Father, we come before you this morning, O Lord, when we ask for your Spirit to fall upon us, O Lord, as we study your word, even as we know the title of this message, Lord, to being light in a dark world. Father, I pray that we would be that as we study this few verses, O Lord, that we would na tumimo sa aming mga puso, Lord, at maging ilaw nga kami sa madilim na mundong ito, Lord, sa dito man sa Amerika o sa Sagin man, O Lord, San Fernando, Pampanga, sa lahat-lahat kung saan nyo man kami iutos, Lord, kung saan kami makakarating man, O Lord, na maging ilaw kami. So, kailangan po namin ang inyong banal na Espiritu, O Lord, na magawa namin yun. So, tulungan niyo po kami na maging ilaw nga para sa inyo, sa inyong kaluwalhatian, O Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. So, yung ikapitong trumpeta, hindi pa hinipan. Okay? Yung konting recap from yung last study natin. May isang malakas na anghel, sabi, makapangyarang anghel, na sabi nga niya, huwag nang ipagpaliban yung hipan yung ikapitong trumpeta. Yung malakas na anghel, do you remember na katulad siya, yung mga description niya, parang si Jesus, right? Pero again, napag-aralan natin, anghel lang siya, hindi si Jesus yun. Pero in a sense, yung una nating point dito, yung anghel na yon, lingkod siya, right? Tagapaglingkod siya ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Sinasamba niya, iniibig niya ang ating Panginoon. So that's why he looked like Jesus. Sa atin, we reflect what we worship. Okay? Yun ang hindi ko alam sa Tagalog ang reflect, but nagiging katulad, right? Nagiging katulad tayo ng kung ano ang sinasamba natin. That's what we become like. So again, good reminder for us to start with ang ating message is that the more we love Jesus, the more we love Jesus, the more we worship Him, the more we will look like Him. Sabi nga, right? People should be able to see Jesus in us. Ay dapat nakikita ng mga iba, lalo na yung mga hindi nananampalataya, ang kaibahan natin sa mundo na nagiging katulad natin sa pananalita, sa pag-akto, sa lahat ng ginagawa natin na they should be able to see Jesus in us, right? So that's a mighty call, pero ganun talaga dapat. We reflect what we worship. Okay? And then, yung bittersweet, right? Matamis at mapait. Yung salita nga ng ating Diyos, di ba? If you remember, yung maliit na aklat na ipinakain kay Juan, sabi, matamis sa kanyang bibig, tapos sa kanyang tiyan, naging mapait. And that's yung mga pangako ng ating Panginoon sa kanyang salita, ay matamis para sa ating mga nananampalataya. Ngunit mapait sa mga hindi nananampalataya dahil may mga kahatulan din doon. Yung ayaw manampalataya sa ating Panginoon. So, it's bittersweet message, right?
Both truths, pareho yon, nasa Bible pareho yon, yung mga katamisan ng kanyang mga pangako at ang kapaitan ng kanyang mga hatol. Share that, okay? Share both. Hindi lamang yung mga matatamis na pangako ng ating Panginoon, ngunit yung kapaitan ng kanyang mga kahatulan kung hindi sila mananampalataya. So, yun ang dapat sinishare natin. Share the whole word of God. Nabubulol ako. Share the whole word of God. Right? Ipahayag natin, i-share natin, ibahagi natin ang sangkalahatan ng salita ng Diyos. Yun. Especially these last days. Malapit na. Okay, so we'll start with our study in verse 1 nga ng chapter 11. Let's see, verse 1 to 2. At binigyan ako ng isang tambo na katulad ng isang panukat at sinabi ng anghel, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba roon. Huwag mong isali o huwag mo nang isali ang looban na nasa labas ng templo. Huwag mo na itong sukatin sapagkat ibinigay na ito ng Diyos sa mga hentil. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. 42 months. So, here we see, makikita natin yung separation, okay? Separation yung between yung mga nananampalataya sa loob ng templo, sa looban, at yung mga hindi nananampalataya, the unbelievers, yung sa labas. Kaya sabi niya, huwag mo nang sukatin yung sa labas ng templo, yung sa looban lang. The measuring itong pagsukat ng templong ito, hindi physical, okay? Hindi yung may metro siya na mini-measure niya yun. Hindi. Kasi walang mga dimensions na binibigay dito. Ang measuring na ito ay measurement of ownership. Okay? Ownership and preservation. Kaya nga sabi ko, yung mga ang pinasusukat niya, yung sa looban yung mga sumasampalataya. Yung mga sumasamba, huwag mo nang sukatin yung sa labas, yung mga hindi sumasampalataya nga. So, the measuring is yung again, yung kaibahan. Okay? Kaibahan noong mga sumasampalataya at yung hindi man. Okay? So, and this is yung pagma-measure dito, it says 42 months. 42 buwan. That's mahalaga yung importante yung panahon na yon. 42 months is 3.5 years. Ilang taon ang panahon ng kapighatian? 7 years, right? And it's divided ito sa half, which is this is yung ikalawang bahagi, ikalawang kalahati ng 7-year period. So 42 months is 3.5 years. Ito na pagsisimula noong tinatawag na dakilang kapighatian. The last 3.5 years with ang buong kasamaan ng Antikristo, ng kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa Diablo himself, kay Satanas. He will unleash, ibubuhos niya ang kanyang kasamaan sa mundong ito. So, yung outside of the temple, sabi, labasan ng templo, Jerusalem, yung banal na lungsod, sabi, right? The banal na lungsod ay ang Jerusalem. But they will be totally given to the Gentiles. Sabi, yuyurakan lang ng mga hentil. So, yung banal na lungsod na alam natin, hindi na magiging banal sa panahong ito. It will be, again, yuyurakan lahat ng kasamaan ng Antikristo, ibubuhos niya sa banal na lungsod sa Jerusalem. Kaya nga, hindi spoiler alert, sabi nga, sa last part ng Revelation, ang ating Diyos, He will create a new heaven, a new earth, and a new Jerusalem. Right? So, ang Jerusalem na alam natin ngayon, mawawala yun, masisira. Kaya gagawa na or lilikha uli ng bagong Jerusalem
ang ating Diyos. So, evil, kasamaan, kadiliman sa banal na lungsod, lahat ng yung mga taong hindi sumasampalataya pa. So, good reminder again, na pangako, katamisan ng pangako ng Diyos. Wala tayo dito. Kapag mangyayari yun, lahat ng madilim pa sa madilim, ang mga tao, ang mga mangyayari pa, wala na tayo dito. Pangako ng Diyos, kukunin tayo. For He has not appointed us unto wrath, right? But unto salvation. So, yun sa atin. But something amazing, kamangha-mangha ang mangyayari sa panahong ito. Ang ating Diyos, again, sobra-sobra ang kanyang kahabagan, maapaw, bibigyan pa rin ng pagkakataon ng mga tao. Kaya walang masasabi ang mga tao na hindi patas ang ating Diyos. No, ang daming pagkakataon. So, and here's another example ng kanyang kahabagan sa mundo. May ipapadala siyang 2 tagapagpatotoo that will prophesy. Iwa-warning pa ang mga tao na darating na ang katapusan. So, we read in verse 3, sabi niya, verse 3, bibigyan ko ng kapangyarihan ang 2 tagapagpatotoo. Sila ay maghahayag sa loob ng 1,260 araw. Suot nila ay magaspang na damit. So, 1,260 araw, it's still equal to 3.5 years, which is 42 months, the same time yung sinabi sa verse 1, verse 2. So, as the world, ang mundong ito continues sa kanyang kadiliman, padilim ng padilim, itong 2 tagapagtotoong ito, they become brighter and brighter dahil inihahayag nila ang kahabagan ng ating Diyos, So, they will continue to prophesy, sabi, sila ay maghahayag sa loob ng 1,260 araw. Basically, ang 2 tagapagtotoong ito, ang main message nila, there's still time. Meron pang panahon para magsisi. That's what it is. So, ang sabi pa dito, sila ay suot nila ay magaspang na damit. Ang sa kanilang culture, kapag sila ay nananangis, yun ang suot nila, yung magaspang na damit, right? We saw that many times sa ating mga pag-aaral. Kapag tumatangis or nagmo-mourn ang mga tao, they put on sackcloth, sabi, sackcloth. So, magaspang na damit sa ating Tagalog. So, they are doing the same thing. We are to mourn, right? Dapat tayong manangis, dapat tayong maawa sa mga tao na hindi pa nananampalataya, na lumalaban pa rin sa ating Diyos. Dahil ang destruction, ang kapahamakan ay darating sa kanila, Again, the bitter truth, yung mapait na katotohanan ng paghatol ng ating Diyos. But we need to tell them, we need to mourn for them. Hindi tayo, kasi kung minsan tayo, nagagalak tayo kapag napapahamak yung mga masama, right? We shouldn't. Hindi dapat sa atin yun. We should mourn for them. Put on sackcloth, sabi yung magaspang na damit, Sila ay mga tagapagtotoo. Tagapagtotoo, witness, Future sila, hindi pa mangyayari pa lamang ito, hindi pa nangyari. But a witness is a witness, future man or present, right? Noon, ngayon, at sa future pa man. Sino ang mga witnesses ng ating Panginoon sa panahong ito, sa present time? Tayo, di ba? We are God's witnesses today. So, dapat nating tularan ang 2 tagapagtotoong ito. We are to warn people. Dapat nating, what is warn? Warn. Ay, matanda. Babala. Oh, yan, babala.
babala, paano natin? Pero we have to warn people. Sorry, hindi ko na maano yun. Yung dumarating na kapahamakan, we need to warn them, okay? Bigyan natin ng babala na kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga masamang gawain ngayon, sila ay mapapahamak. So we should be the same as them. And also, we should be the same as verse 4. So sabi, sila ang dalawang punong olibo, sila yung dalawang tagapagtotoo, sila ang dalawang punong olibo at ang dalawang lalagyan ng ilawan. Nakatayo ang mga ito sa harapan ng Diyos ng lupa. Okay. Kapag dalawang punong olibo, when we talk about olive trees, ano ang pumapasok sa isip natin? Kapag olive oil, ano? Right? Mayroon pang extra virgin olive oil, pero olive oil is always a symbol, or oil in itself, symbol siya ng banal na espiritu. Okay? Everywhere in the Bible, kapag ang oil ay binabanggit, it's a symbol of the Holy Spirit. So, itong dalawang tagapagtutuong ito, unang-una sila ay ilawan sa madilim na mundo at sila ay puno ng banal na espiritu. Wala tayong magagawa kung wala sa atin ang banal na espiritu, right? Or wala tayong magagawa para sa ating Diyos kung wala ang banal na espiritu sa atin. Itong verse na ito, fulfillment siya ng propesya sa Lumang Tipan, Zechariah 4. We'll read Zechariah 4, chapter 4, verses 1 to 6, okay? But merong propesya doon, it was an immediate, remember, ang mga prophecies sa Old Testament, meron silang fulfillment, immediate, at tapos very future. Pang future pa, okay? So if you turn to Zechariah 4 or just make a note of it, Zechariah 4 chapter verse 1 to 6. At ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako na gaya ng tao na nagigising sa kanyang pagkakatulog. At sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandelero na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw niyaon at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon. There's this light, okay? Ilawan. At may 2 puno ng olibo. Same. May 2 puno ng olibo sa siping niyaon. Isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa sa dakong kaliwa niyaon. At ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na nakikipag-usap sa akin na aking sinabi, anong mga bagay na ito, Panginoon ko? Nang magkagayoy, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay? So, like I said a while ago, yung mga prophecies sa Old Testament, meron silang immediate fulfillment, meron silang future. Okay? Fulfillment. So, itong immediate fulfillment ay nangyari ito kay Joshua at kay Zorobabel. Okay? Sila ang 2 puno ng olibo noon sa kanilang panahon na itinatag nila uli ang templo ng ating Diyos at nirestore nila ang Israel dahil winasak ang Israel noon. Okay? Nung mga Babylonian. So, nasira na ang templo, ang Israel ay wasak. So, sila ang dalawa, si Joshua at saka si Zerubbabel, they rebuilt Jerusalem. Okay? So, that was the immediate fulfillment sa panahon iyon. So, sa future naman, well, even with that, si Joshua as kay Zerubbabel,
Kaya nga sinabi ng Panginoon ito sa verse 6, nang magkagayo siya sumagot, nagsalita sa akin na nagsasabi itong salita ng Panginoon kay Zorobabel. Sinasabi hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Si Joshua at si Zorobabel, hindi nila makayang gawin yung iniutos ng Panginoon sa kanila. Again, rebuild ang Israel at saka yung templo ng ating Diyos. So, kung wala ang banal na espiritu sa kanila, wala silang magagawa. Same itong mga dalawang tagapagtotoo sa panahon ng kapighatian. They need to be filled up with the Holy Spirit. Okay? So, as yung mga tagapagtotoo nga for Jesus, they're witnesses to Jesus sa panahon natin ito naman nga dapat tayo ngayon. Right? Future, yung dalawang tagapagtotoo, they will be light in that dark world. Sa atin ngayon, we are to be light in our dark world. Kung saan man tayo. Okay? And we could only do that through the power of the Holy Spirit. Wala tayong magagawa. We are nothing without the Spirit. Right? Wala tayong magagawa para sa ating Diyos kung wala sa atin ang banal na Espiritu. So we need to pray. Pray every day. Okay? When you wake up, Lord, fill me with your Spirit so I can do the work you had called me to do. Saan man tayo, sa bahay man, sa mga kapitbahay, kung saan man tayo sasagin, yung mga kabataan sa eskwelahan, wherever God puts us, we need to have the Holy Spirit with us. Kung wala, like I said, we are nothing. Wala tayong magagawa para sa ating Diyos. So, we need to pray that every day. Sana paggising natin, pasalamat tayo sa ating Diyos at ask, hingin sa Kanya ang Kanyang banal na Espiritu. Fill us anew, all right, with your Spirit so we can do your work. So, we know, ngayon, we are to be like the two witnesses, right? Light in a dark world and also filled with the Spirit. But the next verses, hindi natin kaya. Supernatural ito. But I wish I could be. Titignan natin. I wish pangarap ko maging ganito ko pero hindi siguro. Tingnan natin, okay? Verse 5. Kung sino man ang ibig manakit sa kanila, ang apoy ay lalabas mula sa kanilang mga bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Ang sino mang ibig manakit sa kanila ay dapat patayin sa ganitong paraan. May kapamahalaan ng mga lalaking ito na isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang paghahayag. 3.5 years. May kapamahalaan sila sa tubig upang gawin itong dugo. May kapamahalaan silang saktan ang lupa at ang lahat ng mga salot kailanman nila ibig. So, see, now you know why I wish to have the same power, pero hindi siguro ibibigay sa akin ng Diyos. Dahil, kung meron ako nito, could you imagine? Ang daming lechon manok. Kahit, see mo, fire, breathing, lumalabas, ang apoy ay lalabas mula sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Mga kaaway ng Diyos, kahit sa daraan, mayroong lechon, lechong manok, lechong baboy, lechong tao. Pati tao, lechon. Lelechonin ko. Kapag, kung meron gustong manakit sa akin, lechon. Kung meron mang gustong manakit sa aking pamilya, apoy. Alright? So, parang mga super heroes na sa X-Men or yung mga, pero
hindi bibigay sa akin ng Diyos. Kasi yun masama ang aking balak. Marami akong lilitsunin. So, hindi bibigay sa akin ng Diyos yun. Pero, it'll be cool, kung meron kang power na ganun. So, anyways, so that would be the literal meaning. Okay? Kung sino man ibig manakit sa kanila, ang apoy lalabas mula sa kanilang mga bibig at tutupukin ang kanilang mga. But there's also another interpretation na it could mean that they could call fire from heaven. Tatawagin ng mananalangin sa Diyos at fire from heaven ay babagsak. Excuse me. Merong konting sinisipon at umuubong ako ngayon. So, excuse me, okay? Yung tumatawag ng apoy mula sa langit, mula sa ating Diyos. You can read that. May example sa Lumang Tipan, si Elijah, okay? You can read that later on. 2 Kings, ikalawang mga hari, chapter 1, verses 10 to 12. Hinahunting si Elijah at nagpadala ng mga kawal, mga sundalo para siya ay arestuhin. At siya ay nanalangin at apoy mula sa langit ay bumaba at tinupok yung mga kaaway. But again, that's another interpretation. But you know what? Sa akin, mas hindi imposible sa ating Diyos nung gawin niya, bigyan sila ng kapangyarihan para magawa yun. Talagang apoy lalabas sa kanilang mga bibig. I'm personally, yun ang aking interpretation. They will be given supernatural powers ng ating Diyos para ma-accomplish nga, para maganap yung kanilang utos sa kanila. So, yung sabi pa rito, yung dalawang tagapagtotoo, they have the power to shut the heavens so no rain would fall. May kapamahalaan na isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang paghayag. So, 3.5 years, hindi uulan. Drought. May kapamahalan sila na gawing dugo ang tubig, nasaktan ng lupa na lahat ng mga salot kailanman nila ibig. Yung dalawang, again, you could see, ang ating Diyos, bibigyan sila ng supernatural powers para maganap nga yung kanilang mission na ibinigay mismo ng Diyos sa kanila. Right? Supernatural ang mga powers na ito, hindi natural ito. So, but yung mga kapamahalaan nila, besides yung lalabas ang apoy sa kanilang mga bibig, yung may sasara nila ang langit para hindi umulan at gagawing dugo ang tubig at lahat-lahat ng mga salot. So with those two descriptions ng kanilang mga powers, ang mga haka-haka ng marami ay si Moses at saka si Elijah. Dahil sa Lumang Tipan, sila lang ang nakagawa ng mga ganoong mga himala, mga powers na yun. So, Elijah seems to be one of them. Okay? Dahil nga, sa 1 Kings chapter 17, Luke chapter 4 verse 25, James 5:17, sinara niya ang langit, nanalangin siya na sinara ang langit na hindi umulan, right? At hindi rin siya namatay, right? Hindi siya namatay. May chariots of fire na kinuha siya at dinala siya sa langit. Hindi siya namatay. Si Moses, yung mga himalang ginawa niya sa Ehipto na ginawang dugo ang tubig, tapos ang maraming salot na dinuon niya sa Ehipto para palayain ang pinili lahi ng ating Panginoon. At ang kanyang katawan, hindi nakita, walang nakakaalam kung saan siya inilibing dahil ang Diyos ang naglibing sa kanya. So, kaya haka-haka, okay? Ng mga maraming Bible scholars, tagapagturo, lahat-lahat. It could be yung dalawang tagapagtotoong ito, it could be
Moses and Elijah. Okay? At remember din, sa Mount of Transfiguration, yung isinama ng ating Diyos, ng ating Panginoon nung nandito pa siya sa mundo. Isinama niya si Pedro, si Juan at si James at ipinanhik sa bundok at nakita nilang nagbago ang anyo ng ating Panginoon at merong dalawang tao na nakita nila, nakausap ang ating Panginoon. Remember kung sino sila? Si Moses at saka si Elijah. Right? So, it could be, again, kaya nga yung mga haka kinukonekta yung mga katotohanan na yun na nasa Biblia, sa salita ng Diyos, na para bang sila ngang dalawa ang mga tagapagtotoong ito. Pero I'll just say, it could be true, okay? Kung sila nga yun, sinabi na sanang si Elijah at saka si Moses ang dalawang tagapagtotoo, but it doesn't. Ang salita ng Diyos hindi ini-identify. Sinasabi lamang dalawang tagapagtotoo. So we'll just stick with that for now. Okay? Ano lang yun. Kaya inuulit ko, haka-haka ng marami. It could be them. It could not be them. Okay? So, we'll just stick with the dalawang tagapagtotoo. Hindi ko definitely na masasabing sila nga. Okay, and besides, it does not really matter to us. Hindi gaano mahalaga sa atin dahil we will not be here. Okay? Sa panahon ng kapighatian. Yung mga hindi pa nananampalataya na nababasa nila ito ngunit ayaw pang sumuko sa ating Panginoon, yes, makikita nila kung sino sila. Pero para sa atin, nasa langit na tayo doon. Nag-i-enjoy na tayo sa piling ng ating Panginoon. Okay? So, don't worry much about them kung sino sila. Huwag na kayong mag-argue pa o kung sino silang dalawa. Pero, okay? Dalawang tagapagtotoo is what the Bible says. Okay, verse 7. One more drink. Verse 7. Pagkatapos ng kanilang pagtotoo, ang mabangis na hayop na umahong palabas ng walang hanggang kaliliman ay makikipagdigma laban sa kanila. Sila ay lulupigin at papatayin nila. Malalagay sa lansangan ng kabilang lungsod ang kanilang mga katawan. Sodoma at Ehipto ang espiritual na pangalan ng dakilang lungsod. Doon ipinako ang ating Panginoon. See, that's why it's Jerusalem. At ang ilang taong nagmula sa mga lipi at mga wika at mga bansa ay titingin sa kanilang mga katawan sa loob ng 3.5 araw. Hindi nila papayagang ilibing sa mga libingan ang mga katawan nila. So evil. Dahil sa kanila magagalak ang mga taong nakatira sa lupa. Magdiriwang sila at magpapadala ng mga kaloob sa isa't isa dahil patay na ang dalawang propeta na ito na nagpapahirap sa mga naninirahan sa lupa. Pero mamamatay ang dalawang tagapagtotong ito. But kailan sila papatayin? Kailan? Or pahihintulutan ng ating Diyos na sila ay patayin? Kailan? Kapag pagkatapos ng kanilang patotoo. Right? Only when they finish their testimony, pahihintulutan ng ating Diyos na sila ay mapatay. Spiritual truth again. Okay? Na ang ang pangako ng proteksyon ng ating Panginoon ang protection niya sa atin hanggat hindi matapos or pagkatapos ng ating hindi lamang sa kanilang patuto, pagkatapos ng ating mga patutuo ang witness natin para sa ating Diyos, doon lamang tayo kukunin ng ating Diyos or pahihintulutan na tayo ay mamatay. Either kamatayan sa mundo or yun ngang rapture na darating. Okay?
But yun nga, until pagkatapos ng kanilang patotoo, pagkatapos ng ating patotoo, dun pa lang tayo kukunin ng ating Panginoon. So habang nandito tayo, meron pa tayong misyon para sa ating Panginoon. So fulfill that, right? So dapat nating tapusin yung mga calling natin, yung mga mission natin sa mundong ito para sa ating Diyos. Jerusalem, like I said, hindi na siya magiging banal, pero magiging masama. Spiritually, sabi dito, ang papangalan sa kanya ay Sodom at Ehipto. Oh. Sodom speaks of immoralidad. Sobra ang yung mga kabaklaan, right? Do you remember story ng Sodom at saka Gomorrah? Yung dalawang anghel na isinugo ng ating Diyos para iligtas si Lot at kanyang pamilya at para hatulan ang Sodom at Gomorrah. Gusto ng mga tao, yung mga kalalakihan, gusto nilang makipagtalik, i-rape yung dalawang anghel. Immorality, Sodom. And then ano ang symbol ng Egypt? Ang kamunduhan, idolatry, napakarami nilang mga Diyos-Diyosan, ang kanilang cruelty. What's cruelty? Kasamaan? Kalupitan pala. Malupit sila, right? Sa mga tao ng ating Panginoon, sa mga Israelita, at in-enslave pa nila. Ginawa silang mga alipin. And that's the picture of the world, right? Ang ating mundo. Daming Diyos-Diyosan. Mga superstars, mga basketball stars, mga artista, mga kung ano-ano pa. Idols na sila ngayon. Tapos yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga kamay, ang dami-dami. Kalupitan, kahit saan ka pumunta, at ang pagkaalipin sa mundong ito. Mga things of the world. Marami ang mga alipin sa mundo. So, the holy city will be like Sodom and Egypt spiritually. Yun, darami ng darami sa panahon ng Antikristo, ang panahon ng kapighatian. Yung dalawang tagapagtotoo, mapapatay, at mga tao, hindi man sila ililibing. Total disrespect, at ano pang ginawa nila nung mamatay yung dalawang tagapagtotoo? Nagparty pa. Nagbigayan pa ng mga kaloob sa isa't isa. What? Sineselebrate nila ang kamatayan ng dalawang tagapagtotoo parang Pasko, but it's because of the death. Yeah? Itong dahil bakit sila masaya? Dahil yung patotoo ng mga tagapagtotoo, yung mga inihayag nila, ayaw nilang marinig, Na-guilty sila pero ayaw pa rin silang magsisi, Di ba ganoon ang tao kapag sinasabi mo ang kasamaan niya, kapag nabubuko ang kasamaan, ang kasalanan, ayaw nila, galit. Yun ang mga tao. So, it's hindi nagbabago, Makikita ng lahat ang pangyayaring ito. Sabi, mga tao, mga lipi, mga iba't ibang salita, mga iba't ibang nations, makikita nila ang mga katawan ng mga tagapagtotoo na patay na. At sila ay magse-celebrate. The whole world will celebrate yung mga nandito pa sa mundong yun. A few years back, hindi mangyayari ito. Hindi makikita ng lahat. Pero ngayon, modern times, meron ng internet, CNN, satellite, lahat-lahat, Ngayon, nakikita natin ang nangyayari sa Israel. Nakikita natin. Actually, nakikita ko nangyayari diyan. Nagwo-watch ako ng mga balita rito nung nagkabagyo diyan, So, a few years back hindi pwede, pero ngayon pwedeng-pwede na. Makikita ng lahat
ang mangyayari sa dalawang tagapagtotoo. Ang paghahayag ng dalawang tagapagtotoo was torment sa lahat ng mga naninirahan pa sa mundong ito. Yung mga umiibig sa mundong ito. Ang katotohanan ng ating Diyos ay kahirapan sa mga nagmamahal, umiibig sa kasinungalingan ng mundong ito. Hindi tayo dapat doon. Kapag naririnig natin ang katotohanan ng ating Diyos sa ating mga pag-aaral, sa ating mga pagbabasa, listen, huwag tayong magalit. Ngunit listen and ask for God to help us kung ano man yung kasalanan o kasamaan na ipinalalabas niya sa kanyang katotohanan. We need to repent of our sins, okay? Huwag magalit sa ating Diyos. So, not true. Okay, let's finish. Nag-overtime na naman tayo. Verse 11, pagkatapos ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay na mula sa Diyos. Tumindig sila sa kanilang mga paa, labis na sindak ang bumalot sa lahat ng mga nakakita sa kanila. Yeah, kahit ako. Nakarinig sila ng isang napakalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At umakyat sila sa langit, sa alapaap, at nakita sila ng kanilang mga kaaway. Sa oras na iyon, nagkaroon ng isang napakalakas na lindol. Bumagsak ang 10 bahagi ng lungsod. 7,000 tao ang pinatay ng lindol. Ang mga natira ay natakot at nagbigay papuri sa Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 kaabahan na narito, darating na agad ang 3 kaabahan. The 7th trumpet. Okay? Darating na. So, parang sa movies lang ito, nakita nila yung patay na 2 tagapagtotoo, 3.5 days, 3 araw at kalahating araw. Nandun sila, hindi sila inililibing. 3 days sa init, mainit, maaagnas na, maamoy na yung katawan ng tao at mag-start na yung decay process, Pero biglang-bigla sila'y tumayo, nabuhay muli, and then sila ay papanhik sa langit. That's hindi mo parang like siya, parang sine, parang movie. Pero this will happen. This will happen for real, okay? Kung mapipicture niyo on, 2 tao na nabubulok na ang katawan tapos biglang mabubuhay nga tatayo. That would be ano ang masasabi nating salita? Amazing, kamangha-mangha, nakakatakot, hindi ka panipaniwala, imposible, kung ano pang salita na maisip natin para ma-describe natin yun. And it's being seen all over the world nga, sabi ko. Yung mga hindi pa namatay, sabi, they were afraid and gave glory to God. Sabi, pinuri nila, natakot ang mga tao at pinuri nila ang ating Diyos, nagbigay ng papuri. Makikitang lanay na hindi tunay yung kanilang pagpuri sa ating Diyos. Makikita natin in our future studies, mga peke, kapag mayroong sakuna, ang dami tumatawag sa ating Diyos, pero hindi tunay. Pagkalipas ng sakuna, kapag okay na naman ang buhay, wala na naman ang Diyos sa kanilang buhay. So, the same. It doesn't change sa mga hindi nananampalataya. So, maraming malalaman natin dito sa mga 2 tagapagtotoo. We are to be like them. In many ways, we are to be light in this dark world. Dapat tayong maging ilaw sa madilim na mundo. Dapat tayong maging ilaw sa ating mga mahal sa buhay, kung saan man tayo dinadala ng ating Panginoon. At dapat ang banal na Espiritu laging nasa atin. Dapat tayong hinihingi natin sa ating Panginoon, fill us, punuin mo ako again ng banal na Espiritu para magawa ko ang iyong mga utos, Panginoon. And katulad din ng mga tagapagtotoong ito, tayo ay patay. Dati tayong patay, katulad ng kanilang pagkamatay. And then sabi,
ang breath of life from God. Sabi, let me go back to that. Pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay na mula sa Diyos. See? We were dead in our sins, and then the breath of life from God pumasok sa atin at tayo ay tumayo. Tayo ay buhay ngayon spiritually dahil sa ating Panginoon. And then sabi, tinawag sila sa langit. Tinawag sila, pumanhik kayo, sabi. Again, just like us, one of these days, maririnig natin yung tinig ng ating Panginoon, yung trompeta, yung malakas na tinig na sinasabi. At sabi, panhik na kayo. Panhik na kayo. Oh, that would be so great. Para makapiling na natin ang ating Panginoon. So keep praying that. Praying every day, come Lord Jesus, come. Ewan ko sa inyo, baka gusto niyo pang manatili sa mundong ito. I hope not. Pero para sa akin, I want to go home sa ating Panginoon. I was dead, now I'm alive, and I'm just waiting for His call to come up to heaven to be with Him. So, let's pray that continually. Well, first of all, ilagay niyo sa atin, dapat nasa ating puso yung desire na yun na makapiling ang ating Panginoon. Kung wala, hindi. Hindi tayo makakapanig because we have to have that desire in our hearts, okay? So, yung mga hindi pa, yung mga tatatakot pa na pagbalik ng Diyos, baka hindi sila sasama, you need to fix that. Dapat nating fix. Gawin natin ng paraan para makapanhig tayo, para sama-sama tayo, papanhig tayo sa langit. Okay? Wag magpaiwan, mahirap ang mundo kapag naiwan kayo sa rapture. Okay? Wag natin siguraduhin na tayo lahat ay papanhig para makapiling ang ating Panginoon. Amen? Amen. Okay. Father, we thank you, Lord, so much for your sweet promises. So, Lord, promise niya, babalikan niyo kami, tatawagin niyo kami, at ipapanhig niyo kami sa langit. Salamat din po sa pagbigay niyong buhay sa amin. Lahat kami ay patay noon. Spiritually patay, Lord. Ngunit binuhay niyo kami dahil sa inyong kapangyarihan, dahil sa handog ng aming Panginoong Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kami ay nabuhay muli, O Lord. So salamat po, Lord, sa inyong kaligtasan. Salamat sa inyong mga pangako. Salamat sa pangako niyong tatawagin niyo may one of these days, Lord. Tatawag kayo at kami ay papanhig. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. All right, bye. Nag-overtime. Pasensya na. Till next time. See you. Love you. And I'll see you soon.